Ang San Antonio Spurs ay nag-i-invest sa kanilang pinakamahusay. Ang organisasyon ay itinatampok ang $500 milyong na training center na binuksan noong nakaraang season at sinisiguro na nais nilang makuha ang mga benepisyo ng isang malaking merkado kahit nasa mas maliit at komportableng San Antonio. Di tulad ng karamihan sa mga rebuilding na prangkisa, ang Spurs ay mayroong isang malapit ng maging all-time great sa kanilang roster, si Victor Wembanyama. Mukhang sabik siyang abutin ang kanyang potensyal, ngunit sisiguraduhin din ng organisasyon na makukuha nila ang pinakamahusay mula sa kanya. Sa pagdagdag kay Chris Paul, kahit isang season lamang, sinisiguro ng Spurs na matutunan ni Wembanyama ang mga pangunahing kasanayan para maging isang mahusay na big man. Si Paul ay isa sa mga pinakamahusay na point guard sa kasaysayan at marami na siyang mga player na naibigay ng mentorship na naging all-NBA talent ang ilan. Malamang, si Wembanyama ang susunod sa pila. Pinasalamatan ng mga dating at kasalukuyang player ang Spurs sa pagkakaroon ng isang mentor ng maaga sa career ni Wembanyama at lalo pang lumaki ang mga inaasahan para kay Wemby. Kung si Chris Paul ay gagawing mas magaling siya, dadalhin siya sa tamang mga lugar at ibibigay ang bola sa tamang oras. At kapag lumakas pa siya at mas naging bihasa, mahihirapan ng pigilan siya. Sabi ni Gary Payton sa The Athletic. Si Wembanyama ay may tamang basketball instincts, ngunit nahirapan ng Spurs na gawing madali ang buhay para sa kanya noong nakaraang season. Sa kabila nito, nakapagtala siya ng 21 puntos kada laro at nanguna sa liga sa blocks. Kaya't kapag naging komportable siya, walang dahilan para hindi siya mabilis na maging isa sa mga pinakamahusay na player sa NBA. Umaasa ang Spurs na matutulungan ni Paul si Stephen Castle na maging isang oversized na bersyon niya na magpapadali ng transition patungo sa isang mas batang point guard, lalo na para kay Wembanyama. Sa ibang balita naman, dahil sa dami ng usap-usapan noong nakaraang season tungkol sa madalas na hindi pagiging available ni Draymond Green at ang tila wala sa focus na si Andrew Wiggins, ang pagkawala ng isa pang mahalagang miyembro ng Warriors ay halos na isantabi na lang. Naalala mo pa ba si Gary Payton II? Naalala mo ba kung gaano siya ka-impactful? Mukhang hindi nakalimutan ng Warriors. Hindi nila nakalimutan kung ano ang dala niya, sabi ng ama ni GP2, si Gary Payton Sr. sa NBC Sports Bay Area. Gusto lang nila makakita pa ng mas marami dahil madalas siyang nasaktan noong nakaraang taon. Nang nasa Paris ako para sa Olympics, iyon ang unang sinabi ni Warriors coach Steve Kerr. Sabi niya, "Magaling ang anak mo. Marami siyang dinadala na kailangan namin. Binabago niya ang mga laro, pero hindi namin siya mapanatili sa loob ng court. Kung mapapanatili lang namin siya sa court, gagawin niya kaming mas magaling. Kaya gusto namin siya dito." Ang pagpapanatili kay GP2 na malusog ay isang prioridad habang naghahanda ang Golden State para sa training camp sa susunod na linggo at ang pagbubukas ng season sa Oktubre 23 sa Portland. Siya, pagkatapos ni Draymond Green, ang pinaka-epektibong defender ng team. Bagamat 31 pa lang siya, makatwiran na isipin na ang injury history ni GP2 ay naging salik sa pagtugis at pagpirma ng Warriors kay free agent DeAnthony Melton, isang malakas na perimeter defender, ngunit may sariling injury history din. Noong nakaraang season, si GP2 ay hindi nakalaro sa 38 laro, 11 higit pa kaysa kay Green dahil sa iba't ibang injury. 3 laro ang na-miss niya dahil sa foot injury, 13 pa dahil sa right calf injury, at 16 pa dahil sa grade 2 strain ng kanyang left hamstring. Ang tightness sa kanyang left calf ang dahilan ng kanyang pagkawala sa huling 3 laro ng regular season at sa play-in tournament na talo nila sa Kings sa Sacramento. Nanalo ang Golden State ng 2 of 2 sa mga larong iyon at 7-17 sa iba pang 34 na laro na na-miss ni GP2. Sa madaling salita, ang Warriors ay may record na 27-17 kapag siya'y nasa court, halos katulad ng kanilang
33-22 record kapag si Draymond ang naglalaro. Ayon sa ilang league sources, maganda ang summer ni GP2. Isang source ang nagsabi, maganda ang itsura niya. Isa pang mas maingat na source ang nagsabi, sa ngayon, okay naman. Ang kanyang ama ay nasa gitna ng dalawa. Okay siya, sabi ni Peyton Sr. May kaunting mga sugat dito at doon. May konti sa kanyang siko, pero wala namang hindi niya kayang laruin. Maganda ang kondisyon niya. Naniniwala akong magiging handa siya para sa training camp. Ang impact ni GP2 ay hindi masukat. Siya marahil ang tanging 6'3" na player sa liga na kayang mag-excel sa point of attack defense, makahuli ng lob sa opensa at makapag-block ng shot ng isang 7'4" na player tulad ni Victor Wembanyama. Si GP2, kung matatandaan mo, ay napakalaking bahagi ng 21-0 run ang Golden State sa Game 6 upang talunin ang Celtics at masilyuhan ang 2022 NBA Finals sa Boston. 2 steals, 2 puntos, 2 rebounds at 1 assist habang pinatahimik ang 4 na iba't ibang Celtics, kabilang sina Jaylen Brown at Jason Tatum sa depensa. Walang duda, gustong maglaro ni GP2 ng higit sa 70 laro. Una, gusto niyang mawala ang injury-prone na label. Pangalawa, pinili niyang ipagpatuloy ang huling taon ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $9.1 million at nais niyang makakuha ng mas malaking kontrata. Pangatlo, gusto niyang manggaling ang kontratang iyon mula sa Warriors. May panahong hindi nakita ng Warriors ang kanyang halaga. Matapos ang 2022 Finals, ini-offer nila si GP2 ng mababang kontrata. 1 taong kontrata na $6 milyong ayon sa isang league source. Kaya pinili niyang pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $26.1 million sa Portland Trail Blazers. 7 buwan ang lumipas, sapat na na-miss ng Warriors si GP2, kaya na-trade nila siya pabalik. Kinuha siya sa isang 4 na team na deal kung saan isinakripisyo nila si James Wiseman, ang pinakamataas nilang draft pick mula noong kunin nila si Joe Smith bilang number 1 overall noong 1995. Siya ang defender na gustong makita ni Kerr, ang player na nais maging ni GP2 at ang player na kailangan ng Warriors. Speaking of Warriors, ang Philadelphia ay naging abala ngayong off-season ngunit mukhang hindi pa sila tapos. Ilang araw bago ang media availability at training camp, inihayag ng Sixers sa pamamagitan ni Shams Charania na pumirma sila ng 2-way deal kay guard Lester Quinones. Matagal nang nauugnay si Quinones sa Sixers sa nakaraang ilang buwan, ngunit sa deal na ito, opisyal na siyang bahagi ng team. Ipinakita niya ang malaking potensyal sa mga nakaraang taon kasama ang Warriors at ang kanilang G-League affiliate. Ngunit kailangan pa niyang magpakita ng higit pang paglago upang makuha ang permanenteng pwesto sa Sixers ngayong bagong season. Ang team ay kailangang magdesisyon sa lalong madaling panahon dahil sina Jeff Doughton Jr., Justin Edwards at David Jones ay pumirma rin ng 2-way contracts. Ayon sa mga patakaran ng NBA, isa sa kanila ang kailangang magkaroon ng converted deal o makat. Ang Sixers ay mayroon ng 14 sa kanilang 15 roster spots na puno, kaya halos handa na sila para sa pagsisimula ng bagong season. Abala ang team sa pag-aayos ng kanilang roster buong summer dahil alam nilang napakahalaga ng season na ito. Ang pagdagdag kay Paul George ang pinakamalaking hakbang nila ngayong off-season na nagbibigay sa kanila ng pinakamahusay na pagkakataon na makarating ng malayo sa playoffs. Ang mga maliliit na pagbabago tulad ng pagkuha kay Quinones sa isang 2-way deal ay maaari ring makatulong o kahit man lang magdagdag ng mga opsyon para sa team. Sa tingin niyo mga kaibigan, maganda ba ang ginawa ng Philadelphia sa pagkuha kay ex-Warrior Quinones? Anong masasabi niyo mga kaibigan?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.